bukod dun sa nagawit yung pangalan ni Congress District Congressman Arjo dito sa flood control, anong naging unang reaction niyo dito? Nung sa district ko to, sir, kay Congressman Arjo Atayde. Siyempre, nung una, nung nagturo si Diskaya, nagulat din kami. Pero nung iniimbestigahan ng Quezon City against corruption, yung inaalam-alam lang namin, nagtatanong, nagsasilisi, nung binabasa namin, sir, parang malabo eh. Alam mo yun? Pero nakikita ko sa kanya, target siya eh. Dito sa demolition nila nangyayari kay Arjo Atayde. Diba? Kasi, alam ko, artista yan eh. Diba? So, may pera yan. Diba? Pero, kami naman binibigay namin sa ICI yung investigasyon. At if ever na alam na kung may ginawang kasalanan si Arjo Atayde, si Congressman Arjo Atayde sa District 1, feeling ko, hindi naman kukonsintihin ng mga magulang niya or ng kanyang mga kadistrito. Kahit kami, ididimanda namin siya kung mapatunayan na siya ay nagnakaw talaga sa QC. So, hindi pa nasasalang sa ICI itong si... Ang pagkakaalam ko ay naimbestigahan na po ng ICI si Congressman Arjo Atayde, former Congressman Marvin Rillo, and Congresswoman Copilar, and Congressman PM Vargas. Pero doon na po ako naguguluhan eh. Ang sabi, there's no ghost project, especially kung alam niyo po yung district engineer ng Quezon City, na salang po siya sa isang hearing. Ang sinasabi po niya doon sa statement niya that there's no ghost project in QC. So kami naguguluhan din. Then waiting pa rin kami doon sa ICI result talaga na investigasyon nila. Follow up lang din, sir. Regarding dito sa isang forum na nagsalita si Atty. Ariel dito, parang target niya rin itong pinakinitan niya itong si Congressman Arjo Atayde. Okay. Actually, kami sa Quezon City against corruption, we've been in 12 years. 12 years na kami nakikipagbakbakan sa QC. Isang dekada na mahigit. So, may narinig ako na parang United Against Corruption or something na nagbuo sila ng grupo. I don't know kung registered ba yan or ano. Hindi ko alam eh. Kasi ngayon lang namin sa dami na nakalaban namin sa QC, sir. Alam niyo po yan, kayo, may media kayo, nakikita niyo po yan. Ang dami namin nakalaban na politiko dito sa QC, pero never po kami gumamit ng gano'n na I built some group today, then kinabukasan, mag-file tayo ng kaso. Parang, sir parang yung, sabi niyo, yung tinitira niya si Arjo Atayde, yung initan niya, na parang, walang dating, sir, para sa amin, parang political stand na lang, boss, parang gano'n, parang ibang angle ako nakikita. Parang gano'n ba yung nakikita ko? Ano siya dyan? Hardly, alam man nila. Are you aware na siguro last month mga press conference si Mayor Joy Belmonte? Yes, sir. And then nagkaroon siya ng press conference because nagkaroon ng investigation yung city government. Yes, of course, definitely led by the engineering department. Yes, sir. From there, na-find out doon na out of 331 yung talagang flood control project dito sa city, and then only two of them ay talagang may clearance certification from the city government. So and the rest is talagang wala talagang clearance. So ibig sabihin talagang if you were to ask Joy, para sa kanya, sabi niya being a normal person, para sa kanya talagang massive talaga yung corruption dito. Massive talaga, in the sense na talagang, yun na ayaw nila o hindi pinaalam hindi pinaalam ng DPWH yung project, and yet they continue with it. So, ibig sabihin, kahit walang clearance from the city government, they push with it. So, ganun. So, nakita niya, and then sabi niya, as a normal person, hindi yung ako yung mayor, para sa akin, meron talagang mga ghost projects. Hindi niya ba sinabing lahat? Yes. Ngayon, ang ano ko is, do you happen to engage or to talk with the city government, lalo siyempre ang ano nyo is against corruption na alamin nyo, so I mean get in touch partner with the city government para kasi para yung yung engagement nyo, yung purpose nyo is yung anti-corruption, para lalong ma-justify nyo, mapalakas nyo yung yung laban nyo, kung ano talaga ang meron, kung ano talaga ang wala.
Yes, actually sir, napakaganda po ng tanong nyo. Nakabantay naman po kami kung ano yung mga ginagawa ng city local government natin sa QC. Like yung sinabi ni Mayor Las, in fairness to Mayor Joey Belmonte naman, napakakita-kita naman namin sa kanya yung talagang sincerity niya dito na hanapin niya yung korupsyon. Nakita namin sa kanya. Pero this time, boss, hinihintay pa nga muna natin yung investigasyon. Kasi parang ayaw namin gumayas. Magpuputol na kita. Medyo nagulat nga rin daw siya kasi kausap ko siya. So, nagulat siya na nadadrag yung names ng mga talagang mga sa ano niya, mga sa kasama niya, sa partido. Lahat siya, mention, lahat sila mga kaibigan sa manager niya. Ano. Nagulat siya, but sabi niya, sila to tingnan natin kung ano talaga mangyari. Kung talagang during the investigation, ma-find out na they have something to do with it. So, let's be it. So be it. So, that's it. Yes, sir. Yun nga po, tulad po na sinabi ni Mayor Joey Belmonte, we're just waiting for the investigation and then the result of ICI. And then, ayun nga po, sana, kung mabilis sana at i-public ng ICI yung resulta, mas masarap gantihan yung mga nagnakaw naman talaga. Kasi tayo yung biktima dito, sir, eh. Diba? Especially people in the Quezon City. Diba? Kaya nga po kami merong Quezon City Against Corruption para labanan talaga ng mga korupsyon na to. Yes, sir. Sir, from your end naman po, are you doing your own investigation? Yes, sir. Opo. Actually, lahat po ng sektor ng aming nasasakupan ngayon ay halos araw-araw pinag-aaralan namin lahat kung ano yung pwede namin mahawakan para soon yung legal group namin sa Quezon City Against Corruption is makapag-file kami agad ng sarili at smooth na kaso. Sir, nasa na kayo paano lang? Nasa ano kayong level ng investigation? Almost 60% na, sir. So, ano would you share with us? Share some. Gusto namin, sir, no? Well, Dito tayo. gusto mo tayo, pero sabi ko nga po sa inyo, hindi kami tulad ng mga nag-press ko noong nakaraan na press ko sila, there's hindi nila suitcase, something like that, pero nga sa Pilipinas doon. Pero sa amin lang, sir, medyo confidential muna po talaga siya. Gusto ko namin magbanggit sa inyo, pero takot, hindi naman takot. I mean, takot kami agad na baka yung mga source namin ay baka hindi na magbigay sa amin uli na Okay, sabi ka, huwag na ano, so at least, just giving us an idea, an insight na dun sa 60%, ano ang initially na nakita nyo? May corruption ba? Meron din, sir. Meron. At ayaw mo na namin banggit. Kasi sir, yung mga taong nagkikwento sa amin at nagbibigay ng information sa amin, which is nasa government din, nakaupo. Mga appointed. May mga project kasi na, kasi binabanggit ko yung mga binanggit ko ni Mayor, na cited everything before us. So, nandun yung mga projects talaga na piniturahan lang, inayos lang yung manhole, pero ang involved na money is almost 100 million. So, grabe. Sir, ano po yung binabanggit mo? Yes, sir. Galing na kami doon actually. Last month pa yata. Ito yung sinasabi mo yung sa Barangay South Triangle sa District 4. Tama po ba? Pero ayoko muna magbigay ng idea na sir, confidential muna natin siguro yun. Dahil, by the way, pagdating naman ng araw, mga kaibigan natin sa media, magkakakita naman tayo ulit at may ibabanggit at mapapangalanan natin. Then that's it, kinabukasan, kakasuhan na ulit natin sila. Sir, Sardiano, November 30 is Bonifacio Day, masyado pang malayo sa mga pamaligid. Ano po ba yung mga activities pa ng QCAC bago yung November 30? Thank you po. Yes, sir. Actually, may ginagawa kaming programa sa Quezon City. Nag-invite kami ng kilalang celebrity na singer na ito binubuo pa lang namin na isang atake para sa kabataan sa Quezon City. Isang big concert na gagawin namin. Aayusin pa namin to para ang forte namin dito hindi magulo. Hindi yung last time na nangyari na may wawasakin ng mga establishment. So hindi to. Ito ay kantahan lang at mailabas lang namin yung emosyon namin na nangyayari ba talaga ito sa Quezon City. May target date and location, sir. Inaayos pa po namin, sir. Pero yung November 30, katulad po ng, we have 1,000 of members in QC. Pinag-i-invite ko pa sila na sumama sa Bonifacio Day. Na magkita-kita kami.
Sir, tanong ko lang po, kasi na-interview ko sa teleradyo ko si Attorney Hinton. Way ahead, bago sila nag-conduct ng press con, na ngayon naging multi-sectoral. At that time, si Attorney Hinton po, group lang sila ng lawyers na supposedly, siya yung president and founder ng commuters. Okay? So, ang target nila at that time, class suit for commuters. Yun yung plano nila. So, ngayon, kumbaga parang dahil yung mga transport sectors na perwisyo yung mga sasakyan because of the traffic, yung kumbaga yung sa baha, yun po yung target nila. But they're still collecting data at the time na na-interview sila. So, anyway, wala ako dun sa press ko nung itong multi-sectoral na sila. Pero ang tanong ko lang po dyan, kumbaga parang you as another group and they as another group, if they took the initiative to file a case based doon sa sarili nilang findings, hindi po ba karapatan din nila yun kung gusto rin nilang mag-file ng sarili, they will take their own initiative, and if it's also on your part as another group would like to take another action, di po ba, karapatan din nyo yun. So, gano'n lang naman po yung tanong ko doon. Yes, ma'am. Opo, lahat naman po tayo may karapatan kahit wala ka sa grupo na nito, may karapatan tayo. Dahil Pilipino tayo, residente tayo ng Quezon City. Actually, yung amin lang, kasi parang, natawag kaming inutil last time ng, ewan ko sino sabi sa kanila. Kasi yung pinaparating ko na hindi kami inutil. Kami dumadaan kami sa tamang proseso. Hindi kami mag-press con para magdidemanda kami bukas. Hindi ganun eh. Kasi ang advice din ng legal sa amin na pakinggan muna natin yung investigasyon ng ICS. Ang sarap ng gano'n eh, parang hindi mo agad pupukulin yung tao, tapos gigil na pag may resulta. Alam mo yun, nagigets nyo po yung gano'n yung biktima kami nito eh. Nabaha yung kotse ko eh. Hindi ako makapasok sa trabaho. Yung mga anak ko hindi makapasok sa school, gawa ng baha eh. Pero kung napatunayan talaga natin na sila talaga yung may gawa o siya ang may gawa, parang hindi lang kulong dapat ang ibigay natin sa ganong klaseng tao. Tama po ba? Yun na po. Sir, without mentioning any names po, what kind of corruption yung nakita namin as far as the investigation is concerned? Medyo matindi. Medyo nakakakilabot din po. Oo. Medyo nakakakilabot po yung gano'n. Pero ayaw po, tulad po natin, sir, ayaw po natin munang banggitin talaga. As for now, katulad ng legal namin, sinabi sa amin, bawal muna magsalita. Basta ma-advise lang natin yung mga tao. Katulad, sir, ito lang itong mga taong nagbigay sa amin ng reliable source namin, sila, sir, hindi namin sila tinanong. Lumapit sila sa tanggapan ng Quezon City Against Corruption. And take note, sir, empleyado sila ng malalaking departamento. So, yung respeto na ibinigay nila sa amin at tiwala, hindi namin babaliin yun. Aalagaan namin yung kanilang sumbong. At nagsabi sa akin kung paano rin yung ibang lagayan doon. Pero ang sinasabi ko lang dito, sir, hindi lahat sa QC. Hindi lahat. Totoo po. Kasi, ang nangyayari, kasi minsan nakikita ko dun sa nagbigay sa amin ng information. Dalawa, ang isa lang na nakikita na. Ayaw mo na mag-get siguro. Pero, soon, magkikita-kita ko tayo ulit. Question. Sir, Senior Joy Galmonte, nagpa-interview kay Carmina Torres and sa Bilyonaryo, pati sa Bilyonaryo. At sa statement niya, sinabi niya na tinanong siya, nilaglag niya si Arjo Ataide. Sabi niya, hindi, siya ang nilaglag sa akin. Dahil 14 billion flood control projects in District 1 na siya, muna daw dininay ni Arjo, ni Congressman. And then when he talked again to Arjo, sinabi niya na aware siya na may mga flood control projects, may mga dahil pumping station na pinatungado sa river. So, ano pong take ko dito? Kasi sinabi nga ni Mayor Joy in her official statement sa media, pati sa amin, sa press ko na there are 14 billion flood control projects na questionable kay Congressman Arjo Ataide.
Thank you po, ma'am, no? According to, actually, napanood ko po yung interview ni Mayor Joy Belmonte. Actually, ang comment lang namin po dyan, kasi chinecheck din po namin kung totoo ba yung sa District 1. Parang, sa ICI pa rin namin siya ididepende. Kasi ma'am, napakahirap pa siyang pasukin. Dahil unang-una si Mayor Joy Belmonte naman, kaya niya ginagawa niya, dahil alam ko trabaho niya yan. Diba? Pero, for me, bilang respeto sa mga mamayan ng Quezon City, hihintayin talaga namin yung investigasyon. Kasi ayoko din na maghusgahan yung congressman ng District 1. Ayoko siyang, Arjo Ataide, magnanakaw ka. Diba? Tapos sa dulo parang hirap na mapatunayan. Hinusgahan mo ng Quezon City against corruption. O PM Vargas, magnanakaw ka. Copilar, magnanakaw ka. Marvin Rillo, magnanakaw ka. Franz Pumaren, magnanakaw ka. O si Tulfo, magnanakaw ka. Hindi namin ginawa yun eh. Kasi hinihintay at nirespeto namin yung sariling investigasyon ng ICI. Yun lang po. Sir, follow-up questions po din kay Arahan. Sir, ano po reaction nyo dun sa isa si Arjo Ataide na napangaralan ni Mayor Joy Belmonte kaugnay dun sa palpak ng Platinum Trust Project? Siguro yung ginawa ni Mayor Joy dahil trabaho niya or nasaktan siya, naakala niya or siguro thinking niya. Pero based nga doon sa sinasabi ko, alam ko nasa investigasyon na yan. Iimbestigahan yan, sir. Actually yata, hindi ko lang alam kung si Congressman Arjo Ataide naman nabanggit niya. Next question, sir. Kayo po ay grupo ng anti-corruption. Yes, sir. Pero tila sa pahayag no, parang lumalabas na dinidepensahan niyo po si Arjo. Ay, sir. For me, wala po kaming dinepensahan dito. Ang sinasabi ko, wala po kaming uhusgahan muna. Wala muna pa kaming uhusgahan. Hindi ko namin ugali ang magbato at nagbato sa isang tao dahil inaalam mo na namin. Lahat po ito. Kahit si Congressman Arjo Ataide, PM Vargas, Copilar, hindi ho namin yan. Kahit si Marvin Rillo, hindi ho namin yan i-cover. Hindi ho namin yan pagtatakpan. Kung totoong nagdakaw sila, sir, kami po mismo unang-una magpapaulong kay Kong Arjo Ataide. Kung mapatunayan po talaga. But for now, sir, wala pa kami nakikita na sapat na ebidensya na galing mismo sa ICI. Kaya sir, magkikita pa rin naman tayo. Pag lumabas na yung tapat at totoong ebidensya ng ICI, and then we go. Diba? Lahat kami sa Quezon City Against Corruption is mag-file. Kahit si Vargas, kahit si Copilar, kahit si Marvin Rillo, kahit si Franz Pumaren, o kahit si Tulfo. Wala ho tayong i-cover dito na tatakpan natin. Yun lang po. Sir, follow-up question. Sir, doon po sa tanong kanina ni Arlie Calalo ng Standard, Manila Times, sorry. Kayo po ba ay nakipag-ugnayan na sa QC-LGU? At kasi po ang QC-LGU ay nakapag-present na po sa ICI ng mga dokumento kaugnay ito sa may 300 kontrata. Actually, hindi pa sir, kasi NGO po kami. NGO po ang Quezon City Against Corruption. So, may mga nagsasabi sa amin, pero alam ko confidential pa yata yung sa LGU eh. Yung binigay nila ng investigation. Sir, tanong lang po, Fred Salcedo, DWRB. Kasi sabi nyo, nakakanta kayo ng investigasyon through your group. Legit ba yung group nyo to conduct an investigation? And secondly, ano ho yung hinahamon nyo ang ating senador while they are conducting an investigation which is legitimate? Ngayon, sinasabi nyo doon lang sa 22 and up to present yung binabanggit nyo. Is it Barcoleta who's saying that matter or the resource person? Hindi ko pa si Vizcaya nagbanggit? Opo, pero kung tititignan niyo po yung investigasyon ni Senator Marcoleta, sir, parang ang lagi na dinidiin is 2022 lang dito 2025 eh. But that role is came through the resource person, hindi po kay Marcoleta? Hindi po, sir. Hindi. Oo. So, sa resource person na Yes, sir. Yes, sir. So, ano yung hinahamon nyo kay Senator Marcoleta? Naimbestigahan din niya yung mga past na 2016 forward. Hindi lang itong 2022. Sir, kumbaga parang, hindi lang, ang sabi kasi yung Vizcaya, 2016, may mga ghost project na sila. Nabanggit nila, di ba? Opo. Hindi naman natin dinideny yun dahil naka-live po yun. At ang tinatanong natin,
ang tinatanong ko po sa inyo, sino po ba nagsabi nun? Is it the resource person or the senator? Resource person. Opo. So kung nung 2016, di ba sinasama niya naman, pero ayaw naman sabihin nila Diskaya. Now, you're talking about 4 congressmen. No, ilan po rito yung present congressman pa? Si Atayde at saka sino po? What do you mean, sir? Yung 4 congressman na pinangalanan ni Apo. Vizcaya. Apo. Marvin Rillo, Congressman Copilar, and Congressman P.M. Vargas. Yun po yung, sino pa po yung at present congressman ngayon? Si Atayde na lang po at saka sino po? Si Copilar, tsaka si P.M. Vargas. Marvin Rillo is former na. Former na lang po. So bali po ang hindi po ito si Marcoleta nagsasabi, kundi maging ang local government natin nagpapaimbestiga. At sinasabi nga nila, talaga may nangyari. Yun ang tanong ko sa inyo, bakit parang ang burden of all things napupunta kay Senator Marcoleta? Kasi, Thank you sir, very much. sige, sir. Kasi, sir, yun nga po yung pinagtataka namin nung siya'y nag-iimbestiga na bakit hindi niya open. Parang, never ko siya nakita na sinabi, sir, na tinanong yung si Vizcaya, ba't gusto ba imbestigahan natin itong sigaw? Parang hindi na pinupush. So, parang tinutulak lang ni Senator Marcoleta dito, si 22-2, tsaka hanggang 28 present, di ba? Ayun po. Nabanggit mo kanina na talaga amenable ka na massive na talagang nakakadismaya yung na may corruption. Dito sa initial investigation yun dito, let's go local lang. No, wala na yung Marcoleta. Na dito sa investigation mo rito, no? Na massive na talagang grabe, no? Ang corruption. Di ba? Tama? Okay. Pero hindi mo pwede maging invisible lang yun, na corruption lang yun. So, definitely, doon sa initial investigation nyo, although it's 60% already, definitely, meron po kayong idea, lalo pa na, kung sino yung mga involved dito. Yeah. So, okay, without naming names, I mean, siguro yung mga position na, ano to, are we talking of congressman, city government official, district engineers? Of course, the contractors. Your turn, sir. Pero hindi ko confidential muna natin. Siguro, employees, Definitely public works. yes, public works. Yeah. Okay, contractors, definitely. Yeah. Yun siguro yun lang muna. City people, city government, and then, Siguro, sir, yun na lang muna. So, I'm sorry. no problem. Sir, follow-up question lang. Kasi, di ba, kaya sinabi nila Attorney Ariel Pinton, dito nila gusto simulan sa Quezon City. Kasi ito yung ngayon, in place na-investigate na, at collected na yung data. Kaya they will start here before going somewhere else. Kasi nationwide po yung target nila. So, bakit po tayo nag-react ngayon na, yun nga, na parang they're already jumping into conclusion when yung Quezon City Hall na mismo nag-claim na meron ng ganong mga collected na data. Identify na nila yung mga ghost projects. Okay. So, magaling po sila kasi kami almost 3 months na po kami nagsisaliksik talaga eh. Kasi halos kinaalam na po namin. Pero, syempre, tulad doon sinabi ko, na wala pa kami kopya or nilabas ang ICI, so hindi pa kami makakilos ng sobra. So, nakakapa pa kami sa dili masyado. Pero, may mga hawak din naman kaming ebidensya. Pero, ganyan kami nagsalita ngayon para alam din ng Quezon City na hindi tayo natutulog dito sa PCC. Sir, do you have the capacity to initiate such Yes, sir. I mean, you need to get in touch with people and then get the documents. So, do you have that? Sir, as an NGO, may mga nagbibigay lang sa amin ng resource na ebidensya. Would that be that effective? Of course, sir. We're fighting for we're from Quezon City, di ba? We're also taxpayer, di ba? So, karapatan doon siguro ng bawat tao yun. Kahit kayo, sir, lahat tayo may karapatan. Sir, side comment lang po tungkol sa tanong ng brother natin. Na bakit si Marcoleta 22 hanggang 2025 lang pinimbestigahan.
But kasi, ang technical aspect nun, ito po kasi yung sinabi ng presidente natin. Yes, sir. Nataon na lang umatras ng 2016 dahil nadulas si Bato. Sa tanong niya. So, ang problema, Kung sinabi ni Diskaya, nag-strike yung ano niya, 2016. dinami naman ni Vizcaya din at the same time. Ang problema nga lang, kay Marcoleta, ayaw niya umatras ng petsa. Kasi, as a lawyer, you don't as a lawyer kasi, pag hindi kayo tinatanong, you don't volunteer information. At least, yan ang dictum niyan eh. Yun lang po. Okay lang sir, sa akin last. What's the very purpose of this press conference? Why you're here? Hello, sir. Kasi may kumalat na kami sir tahimik lang eh. And then may isang grupo nga, yun nga, di ko alam kung sila, yung purpose nila. Kami naman sir, para malaman din ng Quezon City na hindi kami inutil. Diba? Sir, we almost 12 years in service as a NGO dito sa Quezon City. We have registration, and then marami na kami natulungan, marami na kami nagawa. And then, itong kaso to, sinabi ko talaga sa chairman of Quezon City Against Corruption, wala mo na mag-iinay. Wala mo na magre-react na batuhin agad natin yung bato ng tao, o batuhin natin sila agad ng pagnanakaw. Bilang isa sa pinakamatatagal ng lumalaban sa korupsyon, maging professional tayo dito. We're just waiting for the result ng ICI and then go. Sasabog na lang din kami basta. Nasabi mo, sir, na may mga nagpapala ng fake news. Yes, sir. That's it. That prompted you to conduct this press conference. Are you talking of who? City people? City government people? Actually, hindi ko rin masyado pwedeng banggitin. Pero, isipin mo sir, yung fake news, ang sabi, there's no ghost project in District 5. Diba? Nabanggit yan eh, na walang ghost project. And then DPWH, ang sinabi, walang gano'n, walang naging project si Vizcaya sa District 5. Congressman PM Vargas. Tapos, biglang may isang grupo na dinidemanda rin siya na sinasabihan siya ng isa sa nakaw. So, kami naman, naguguluhan na ang mga taga Quezon City. Parang nawawala na ng credibility yung investigasyon. Di ba? Tapos, si Vizcaya, ang sasabihin niya na si Copilar, inabutan ng kickback o inabutan ng FOP. Pero, nung huli naman, sinabi ni Mr. Vizcaya na never niya pang na-meet at never niya natulungan o naabutan ng pera si Copilar. So, nakakawala ng credibility, boss. Kaya, ang sa amin lang, malaki ang tiwala namin kay Sir Vince, Sir sa namumuno sa ICI, na sana ang wish lang namin dito sa Quezon City, maging public or maging transparent investigasyon. Para naman, sir, hindi kami nakakapangaba. Okay, sir. Ulit na lang sa akin. Hindi na ito. Meaning, siyempre, nakabase kayo sa QC. And then, aware ka na, nagkaroon na ng investigation ng city government. And actually, it was already submitted. No? So, are you not going to support it para, di ba? Anyway, it's city government, no? That conducted the investigation. Of course. Susuportahan po ng investigasyon nila. At nasa likod po nila kami. Ang buong volunteer ng Quezon City Against Corruption ay nasa likod po nila. Kung ano po yung investigasyon nila at naipasa na nila at yung desisyon ng ICI, yung po ang susundin namin. And then, yung grupo po namin, magdidemanda po kami ng sarili namin demanda laban sa mga congressman na to. Yun po. And I assure you guys, magkikita-kita tayo at ilalabas namin sa inyo kung ano yung mga kasong i-file namin dito sa kanila. Yun na po. At pangako ko po yan sa inyo na papatawa pa tayo at kung lumabas na po agad yung kahit bukas, pag lumabas agad yung resulta, di ba? Pag lumabas agad yung resulta, harapan tayo sir, yung legal namin sa QCAC is gagawa agad ng pwede natin ikaso sa kanila. Yun lang po sir. Sir, may ikling tanong lang, sir. Kasi po ako, umattend po ako ng press call ng yung bang tinutukoy nyo na unregistered group na umaaksa kay Arjo Atayde ay ang grupo ni Atty. Ariel Hinton? Dahil kasi siya lang po nagsabi na at tumumbok sa pangalan ni Arjo Atayde na magsasapa na kaso. Actually, wala akong sinasabing siya, sir. Pero may mga grupo kasing against corruption din dito sa QC. Hindi ko alam kung... Kasi kami, sir, nakakalungkot lang na, well, karapatan nga, bawat tao yun, sir. Kahit kayo, ikaw, pwede ka mong gawin yun. Nakakalungkot lang na sabihan ng Quezon City Against Corruption na inutil.
Sir, we're fighting for 12 years in Quezon City. Di ba? Tapos sasabihan kami ng inutil. So yung mga volunteer namin nag-react. That's why we got this press conference, sir. Sir, sa 12 years nyo ba as a group, meron na ako kayo nasampa? Oo, sir. May napakulong na rin po kami. Would you mind to mention? Huwag na natin balikan, sir. Hayaan na ho natin sila. Ang importante, sir, meron kami ebidensya na pakulong namin sila. And then, hindi lang naman po for the government. At through your aspects. Mga ilan, sir, yung napakulong nyo? Marami, sir. May mga police na rin kami pinakasuhan. May mga officials, barangay kagawads na rin kami nakasuhan, kapitan. Hindi lang naman lagi na, sir, kahit sa grounds, yung mga tao na maliliit. Siyempre, the Quezon City, we're fighting for the corruption, sir. We're fighting for the people of Quezon City. Meron po bang city councilor? Soon to be, sir. Akala ko kasama si Roderick. Sir, sa Manila Standard po. Sir, bakit na doon sa advisory na may political manipulation ng fake news? Ano po ang booking mo? Sino po ba nagmamanipulate dito sa fake news and political manipulation na binabanggit niyo sa advisory? Actually, sir, yung fake news nasagot ko na. Itong isa, hindi ko muna sasagutin ngayon muna kasi advice din ng lawyer namin siguro. So in particular, sino ba nagkakalat ng fake news? Kasi si Mayor Joy Del Monte, sa kanilang statement, District 1 has the highest number of flood control project for questionable. Is it a fake news? Actually, Check. I trust Mayor Joy Belmonte. Naniniwala ako sa kanya, believe ako sa kanya, believe ang Quezon City Against Corruption sa kanya dahil sa matuwid at maayos na pamamaraan niya sa pagsiservisyo sa Quezon City. Wala ko sinabi na siya ang nagpapakalat ng fake news dahil unang-una naniniwala kami sa kanya. Maraming tao at actually itong mga nagpapakalat ng mga fake news na to at may nakarating sa amin na itong grupong to, ito yung mga talunan sa politika. So ngayon, pinopondohan nila itong sitwasyon na to, itong skandalo na to, para dibain lahat ng mga opisyal sa Quezon City. Diba? Pero FYI, I respect Mayor Joy in Quezon City. Naniniwala ako sa kanyang servisyo pagmamahal sa Quezon City dahil ever since wala kami nakitang corruption kay Mayor Joy Belmonte. Yun na po. Sir, sa tingin niyo po ba isa sa mga impormasyong pinahawakan ni Mayor Joy Belmonte is fake news? Hindi po ako nagsasabi yan, sir. Kasi sinasabi ko po, naniniwala po kay Mayor Joy Belmonte, pero yung pananaw po niya yun, personal niya po yun. Pero kami, may personal po kami pananaw, we're just waiting kung nirerespeto po namin investigasyon ng LGU, ihintayin po namin yung pinasa nila sa ICI, and then kung ano po yung lumabas sa ICI, go po tayo dun, sir. Pero I trust Mayor Joy Belmonte. She is a good mayor for me. Sir, hindi kaya kasi after the findings of the ICI, ang ICI will be the one to file the complaint before the ombudsman. So hindi ko kaya magkaroon ng parang kayo kasi as an NGO, magkakaroon ng duplication. Kasi the ICI will be the one to file it. Yes, ma'am. Actually, pinag-aralan ng legal namin yan. So, different case yung pwede namin ikaso. Yun sabi ng lawyers namin. Na iba-ibang pwedeng kaso. Kasi we have a lot of volunteer lawyers na QCAC. So, tinanong ko rin yan actually, nung nag-usap-usap kami ng mga lawyers namin. Sinabi na, hindi tayo makakasabay ng gano'n. Iibahin natin yung pwede natin ikaso sa kanila. Yun ang sabi sa amin. Sir, pasensya na kayo for state mo. Alamin ko lang, ano po ba yung November 30 activity mo? Calling all the citizens. Ito po yung isang rally. Rally po ito. Yes. Yung idea ko po hindi pa masyado full yung information. Pero yung gagawin namin sa QC is one big event na concert sa Alsada kung papayagan kami ng LGU. Ito yung tugtugan laban sa mga magnanakaw. Yan, invite namin yung mga celebrity na singers. May nakausap naman na. Ito, hindi ka maggugulo. Papayagan kayo ni Mayor kasi sana. Yeah, she understood. Kasi maganda naman yung layunin. Sir, yan yung binabanggit po kanina rito.
by November 30, meron. Ay, hindi po sir, mauuna po itong binubuo namin. Actually, ang plano namin dito, sana Quezon City Circle, then lahat ng libo-libong volunteer at mga kaibigan namin, magtitiri kami ng kandila at magtutugtugan. Kasi po binabanggit nila kanina rin yung press con, yung director, one of the NCR director of that group. Binabanggit nila there will be a big rally event on November 30. So kaya tinatanong ko po kung part din po yan. Yes, opo, party po yun. Kasi sinasabi nila this will become a revolutionary government on their part. Kulang pa po kami sa information about this sa November 30, sir. Pero kung pwede, sana pumunta sila. Pero mas nakafocus kami, sir, sa Quezon City talaga. Okay, sorry. Mediano, meron ng target artist singer na Yes, opo. Si Black Knight po, tsaka si Bamboo. Opo. Pinipilit pa rin po namin. Actually, hindi pa kami nag-close ng deal, sir, ha? Ay, demanda ako ng dalawang yun. kapamilya, Ayos lang. karamihan sa kapamilya artist against corruption. Yes, especially Vice Ganda. Vice Ganda, isa rin sa lumalaban sa korupsyon. At pagtutulong-tulungan namin tong concert na to, na lahat ng kabataan ng Quezon City lumabas, makiisa, di ba? Di ba? Makiisa sa laban. Ang plano namin, sir. Pero sana po, kumakato kami sa local government ng LGU, no, ng QC, na payagan sana kami. Sana, no, kumakato po kami na... Basta ganun naman siguro, kasi kaya ako nasabi to, dahil yun naman sinasabi niya before us eh. Talaga lang, she's anti-corruption. So, actually, nag-ano siya eh. Sinasabi niya, kaya lang, sinasabi niya naman, peaceful naman. Huwag naman na, kung ano-ano. Yun naman po yung pwede kong ipangako And sa then kanya. kapag may venue na pinag-usapan, designated doon kayo. Yun lang naman na. At saka People's Park naman yata. Yes, at saka, hindi naman ang unang-una kong ipapangako kay Mayor Joel Monte na hindi magkakagulo. Kung sakaling payagan kami ng LGU, na kung sakaling bigyan kami ng pagkakataon, I assure you na walang magiging gulo, walang mananakit, walang maninira, or just listen to the song and feel the emotion. Yun lang po. Part yan sir ng District 1. Lahat po, sir. Lahat. Quezon City Circle. Yeah, District 1, District 4. Paano kayo papayagan ni Atayte? Ano? Actually, kay LGU kami pumunta, sir. Sige, ano natin mo. Sir, may support na po si Mayor Joy sa concert. Actually, yung office namin, sir, gumawa na ng proposal letter para doon. Pinirmahan ko na po kanina. I think by Monday siguro, sir, malapit na ho kami sa kanila. Sir, walang political color yan. Wala, sir. Wala akong politika kami inibita dito. Wala akong kaming... Paano kung may mag-join po? Oo, siya. Ano? Kawawa siya. Hindi siya makalabas ng circle. Better na. Oo, ganun na. Kasi hindi ko rin papayagan. Bakit ang mga politiko doon? Discourage. And then, sagot niya, buhay niya pag pumasok siya doon. Galit ang tao eh. Di ba? Kasi hindi natin lahat mabibis yan. So kahit sabihin natin, welcome siya to, o pasok ka dito, hindi naman tayo bastos para sabihin natin, magdala ka, bawal ka dito. Di ba? Ano nangyari sir kay Chubby? Di ba? Team Salvador, di ba? Ganun nangyari. So ito, pinapangako ko, there's no color. Wala akong kulay ito. Basta lahat ng kabataan sa Quezon City, matanda, bata, may ngipin o wala, sumama kayo sa amin dito sa laban natin na to. Yun na po. Sama ka Sir. Magandang hapon. Sama ka na eh. Sir, pahabol lang sir.